Meron po ba kayong ano, kasi hindi ko natanong to kanina, I missed it no? Doon po sa PSS SLI, sa Public Safety Savings and Loan Association, meron po ba kayong 23 million na cash deposit doon noong 2020 and 2021? So welcome mga katap sa CM News, no? O ibang reaction video naman din to. Nga sa dito sa Quadcom, no? Na si Police Colonel Garma na naging manager na dati ng PCSO na nagde-deposit ng malaking pera na milyon-milyon na pera sa kanyang bangko, no? So hindi baka ito galing lang sa kabit o ano, mga kasimi news, eh baka isa pa man tayong natalo dito sa loto, no, PCSO, na kumbaga na nangarap na manalo, baka niloko lang pala tayo. So yun mga kasimi news, panoorin natin yung dito yung investigasyon sa Quadcom tungkol kay Garma, kung saan to nanggaling yung mga pera na pinagdeposito niya. So galing ba to sa mga kabit o hindi natin alam yan, o saan yan galing, o baka galing yan sa taong bayan, no? Hindi din natin masabi, kaya inimbestigahan pa ng Quadcom. So yun mga kasimi news, panoorin. Yes, Mr. Chair. May deposit po ako. 23 million na nakadeposit sa'yo doon? Yes, Mr. Chair. Or more than that? No, it's not more than, Mr. Chair, kasi meron na akong dati So saan ang galing yung pera? na dinedeposit ko na nakadeduct po. Saan sa galing akin. po yung perang 23 million? May binenta po ako na galing po sa mother ko when she died, Mr. Chair. Ano pong property yon, Madam GM? Yung pong 5 sets na jewelry niya po na napundar niya for 15 years. Okay, kasama po ba sa SALN to, itong pinasok nyo rito? No, Mr. Chair, kasi po gratuitous, it was only turned over to me nung later part na lang po. Nakakagulat naman po, no? 2020 saka 2021 yung pinasok ng 23 million. At, 3 million ka po. Si Chairman Acop, 3 million lang daw yung kanyang Public Safety Savings and Loan Association. Kayo po, Colonel, 23 million. Hindi po kayo nagugulat sa pinasok niyong pera? Sige, Chairman. Is that your capital contribution for Peace Life? Mr. Chair, it was kasi later lang. Hindi, Yes po, sagutin yes. mo ako. Yes, Mr. Chair. May limit yung, wala bang limit yung capital contribution for Peace Life, just like AFSLIFE? Can I explain, Mr. Chair? Tinatanong nga kita eh. Yes, Mr. Chair. During that time, parang inopen kasi. So, sabi ko, okay, ilipat ko na lang yung pera. Better, kasi tumutubo po. Hindi ba, I do not know the members of Peace Life here. Ang pagbibigay ng capital contribution is for a member, 75,000 every 3 months. Pag hindi member, yung kamag-anak mo is mas maliit kaysa 75. Nagtataka ako, bakit ikaw umabot ng 23 million? Isang Hindi po. bigay yun? Hindi po isang bigay, Mr. Chair. And how many tranches did you contribute that to your capital contribution sa Peace Life? I did it twice and Twice? paglipat din ng mga That's, income ng other. Mr. Chair, that's unbelievable. Kaya nga medyo nagtataka lang ako. Dalawang bigay yung 23 million doon sa PSS LAI noong 2020 saka 2021. So, hindi ba to 23 million ng 2020 saka 23 million ng 2021? Are you sure? Yes, hindi po ganun. So, total na to nung 2020 at ng 2021. Accumulate, yes po, total na po lahat. Total tong 23 million. So, we will be asking General Managuello as well, the President of the PSS LAI, no, para makita po natin yung amount kung nagsasabi po kayo ng totoo. You remember nung August 18, 2024, when we started the investigation of the Davao Colony incident, wherein Superintendent Padilla was here, and nag-start na po yung mention about you and Commissioner Leonardo. Do you remember, meron ka bang bangko sa PS Bank sa Mandaluyong? Yes or no? Yes, Mr. Chair. Did you withdraw 15 million during that time? No, it's not 15 million, Mr. Chair. Magkano withdraw mo? I 20?
No, Mr. Chair, 10, Mr. Chair. 10 million Yes. ang winidraw mo. Okay. Where did you get that that amount of 10 million? Savings ko po yun. Savings din also. Yes po. Ang dami mo naman savings sa GM Garma. Meron ka ng savings sa PPSLI, may mga properties ka pa. At you remember your houses sa Cebu? You have 3 houses sa Cebu. No, Mr. Chair. Wala kang bahay doon? Wala kang bahay sa Central Visayas, sa Cebu City, sa Sitio Tupas? We will find out. Sa Cantipla, 1, Tabunan, Cebu City. Cantipla, Was that the, Mr. Chair? your house. Ilang beses ka nakita dito? Nagpunta po ako, Mr. Chair. Pero Correct. it's not- Cebu City, sa may Transcestal Highway, Cebu City. Wala din po, Mr. Chair. So sa taot pala sa mga OFW natin dyan sa labas ng bansa, mag-iingat kayo dyan. God bless lang sa inyong lahat. Lalo kasi malayo kayo sa pamilya ninyo, no? So yung sa Tabunan ay sa iyo na bahay. Can I make an explanation, Mr. Hindi, Chair? sabihin mo lang muna sa akin. Opo, kung- opo. Yes, bahay mo yun. Yan, no. How much did you buy for this property? I did not buy it, Mr. Chair. Kaninong bahay ito? Actually, there was an old house. And during that time, when I was the city director, Mr. Chair, Paano naging sa iyo kung hindi mo binili? I will explain. Sige, go ahead. If you will allow me, Mr. Chair. Yes. I will just get my notes. Okay. During that time, Mr. Chair, nag-establish kami ng detachment. Kasi daanan po kasi yan ng mga mag-exit from Cebu City. Ginagawang exit po yan going to the province. Yun po yung kasagsagan po na maraming mga incidents po ng mga patayan or something. So I want to secure the boundary para hindi makalabas. Madali pong i-confine yung lugar kung sakali. So nag-establish kami ng detachment po doon. And nakita ko po, may area doon na inalaw naman kami to establish, and there's an old house. Okay. So kinuha mo yung property yun? Can I explain further? Mr. Yes. What you're trying to tell us that naglagay kayo ng detachment, just like in Hilltop, na naglagay ka rin ng detachment, na ginastos mo ng almost 1 million, pero yung bahay mo nandun sa may taas. Is that correct, di ba? Ganun ang sitwasyon mo eh. Yung detachment nasa ibaba para mabantayan yung bahay sa taas. Yun yung sa Hilltop. Yung dito sa Cebu, Hilltop. meron din kayong detachment and then meron din property. I'm referring to only one area, Mr. Chair. Okay. It's not a... So isang only, detachment lang to na pinag-uusapan natin. Yes, Mr. Chair. And during that time po, marami po mga officers na nagpatayo din ng property nila doon. If you will allow me to mention, gumaya lang po ako, Mr. Chair. O, sige. Ang Sino usapan lang naman doon is, bawal magputol ng puno, magtanim ka na magtanim, alagaan mo yung lugar. So, sino yung mga sinasabi mo mga officers na there's meron a din? 4-story house doon owned by General Medina. May bungalow Hmm. po doon, sina Sir Sinas, kina General Delvo, General Lee po, may container van, sina Sir Minong, Pem Solante, may house po, ay cockpit arena po doon. Meron din pong foundation lang po na hindi natapos, owned by 2 generals and other police officers po. Can you submit that copy of those personalities that you have mentioned? Yes, Mr. Chair. I want to see all those personalities that you have mentioned to us. Okay. Si Chuck Barondog, meron ding bahay doon? Chuck. Colonel, meron ka rin bahay doon sa Hilltop? Thank you, ma'am. Sir, Meron ka rin bahay? Yes or no? no, sir. Wala kang bahay doon? Kayo ni Ibon? No, sir. Sa Hilltop? In Cantipla, sir, no, sir. Speak louder. Sir, no, negative, sir. Wala kang bahay doon, ha? Wala, sir. Grialdo, Hector. Asa si Hector Grialdo? Okay, for the meantime, did you issue GM kay sa Mandawi City ng STL operation
kay Fiona Trading and Supply Corporation owned by Ibon Barondog, Mandaue City. Inisyu mo ba siya ng authority to operate? Yes or no? Fiona po ang nanalo po sa Yes. bidding. Yes, Mr. Oo, Chair. kay Ibon. Nasa Kasi- record naman po. Oo, nasa record talaga na inisyuhan mo na asawa ni Kenrel Barondog, si Ibon Barondog, na siyang first nominee ng STL Party List. At siya rin ang presidente ng STL Foundation na binigyan mo ng 2 milyon out of the PCSO fund para sa Mandaue City. Di ba? On the record, Mr. Chair. Okay, on the record. May I reiterate my request, Mr. Chairman, lastly, para po ipatawag si Igel Awakay, appointed as a permanent position na Technical B Assistant, appointed by GM Garma, doon po sa PCSO. Kasi siya po nag-aayos ng mga feasibility study ng STL na pinapasok ng grupo nila GM Garma. And as a matter of fact, Mr. Chairman, and I still believe that the operation of STL in the whole country is still being controlled by GM Garma. So, ito mga Kasimi News, huwag niyo kalimutan sa mga bago natin dito nanonood sa ating YouTube channel, pa-subscribe mga Kasimi News para marami pa kayo, para updated kayo sa mga bago nating video na i-upload. So, marami pa tayong i-upload mga video, no? So, pa-subscribe and share mga Kasimi News. Maraming salamat. So, hanggang dito lang tayo mga Kasimi News, no? Abangan naman niyo mga susunod nating mga reaction video na nangyari dito sa ating bansa at sa ibang bansa sa labas ng ating bansa, no, sa buong mundo. So, subaybayan mo lang lagi ang ating YouTube channel, mga Kasimi News. So, maraming salamat. God bless.